Good morning po sa ating lahat. Welcome po sa ating Virtual Nutrition Club. So, sa mga first-timers po, ako po si Coach Doc Eric Herrera. Isa po akong internist, pulmonology. So, we started Herbalife 2014. So, nakikita nyo po dyan kung gaano ako kalusog that time. Alam nyo, sa ganyang pangangatawan, I weigh 209 pounds. Ang daling mapagod, hinihingal. Sabi ko, I feel old for my age. Ayoko ng ganito. Buti na lang, na-meet namin ang aming angel, si Mother Arlene. So ang sabi niya, why don't you give it a try? Kung paano kayo matutulungan ni Herbalife. Nung una sabi ko, baka naman mahirap po yan. Baka hindi ko kayang masundan. Sabi niya, simple lang, palitan nyo lang yung traditional breakfast na nakasanayan niyo. Oops, sabi ko, madali lang pala. Sige, try ko. And true enough, so produkto po kami ng nutrition na club. So we gave it a try. So after 3 days na taking the products seriously and consistently, sabi ko, wow, ang nung pakiramdam ko, gusto ko to. And true enough, tinapos namin yung 10 days program, I lost a total of 22 pounds at 4 inches sa aking waistline. And alam nyo ba, buti nagkaroon ng ganitong virtual nutrition club dahil alam nyo ba at this point, ang dami ko pa rin natututunan. Kaya stick lang kayo dito, marami kayong mamimit na tao na full of energy, full of positive people dito sa atin. At syempre, yung ating parating pinopromote, no, yung upcoming spectacular this coming January 13 to 14, wag nyo pong imimiss yan dahil isa yan sa mga life-changing event kung bakit up to now nandito pa kami sa Herbalife. Kaya nga po, sa mga wala pang ticket, if you still can, no, makakuha ng ticket, no, for you, so wag niyo pong i-miss yan. Okay? So, ang pag-uusapan po natin ngayon is all about metabolic syndrome. This is also known as Syndrome X or Insulin Resistance Syndrome. Okay, sige. So, alam niyo po ba, meron pong criteria parang masabi na ang isang individual ay masasabi na may metabolic syndrome. Kailangan niya pong ma-meet ang 3 out of the 5 uh, risk factors. So number 1, dapat meron siyang central obesity o yung pagka-obese sa may trunk area, mataas ang kanyang blood pressure, mataas ang kanyang triglyceride. Ang triglyceride po ay isang form of cholesterol. Dapat din, isa sa mga criteria, mababa yung kanyang HDL o yung high density lipoprotein cholesterol. Ang high density lipoprotein cholesterol is a form of good cholesterol. So sa isang may metabolic syndrome, so mababa po siya. And mataas yung kino-consider, yung fifth criteria, mataas yung kanyang fasting blood glucose. Okay. So, pag-usapan natin, ano yung una nating criteria? No, yung tinatawag na central obesity. So, sa mga lalaki, ano ba yung sinasabi na medyo malaki? No, yung ating central area. So, sa mga lalaki, kapag ikaw ay at least 94 or more than ang centimeters ang ating waistline at sa mga babae, 80 pataas sa mga African, Eastern, and Middle Eastern origin. So sinasabi, medyo malaki yung ating trunk area. So, saan tayo nabibilang? Nandun tayo sa South Asian, Chinese, Ethnic, South, and Central American. So, ano ang category sa mga lalaki? If ang ating waist circumference 90 pataas or sa mga babae 80 pataas, so mako-consider na elevated, no, yung ating central adiposity na tinatawag. So, ano pa? Pag ang fasting, no, triglyceride level natin umabot at least 150 pataas milligram per deciliter, or kapag nagagamot na, ano pa, kapag ang ating good cholesterol ay mababa, bumagsak siya to less than 40 sa mga lalaki and less than 50 sa mga babae o nagagamot. Kapag ang BP more than 130 over 100 over 85 at least, no, diastolic o nagagamot, and kapag ang ating plasma glucose more than 100 milligram per deciliter or nagagamot, these are the criteria na masasabi natin na meron tayong metabolic syndrome. So,
Kagaya na nabanggit ko, isa sa mga risk factors, ang pagiging overweight or pagiging obese. Ang central adiposity po, isa po ito sa pinaka-basic or key feature ng metabolic syndrome. Okay. So, pwede rin gamitin yung tinatawag na waist to hip ratio kung saan yung circumference ng bewang dinidivide po siya sa circumference ng hips, no? Or yung ano ba ang tawag doon? Ano ba sa Tagalog yun? Yung mga Tagalog. Anyway, sige. So sa mga lalaki, pag dinivide po ito, kapag more than 0.9, so elevated po ang waist to hip ratio at isa yung risk factor for metabolic syndrome. Sa mga babae naman, kapag dinivide po natin at ang resulta ay more than 0.85 sa mga kababaihan, isa rin po iyong risk factor kasi mataas po ang ating waist to hip ratio. Okay, siguro sasabihin ninyo, simple lang naman no, na obese yan. Pero actually, sa ating katawan po, marami pong nagbabago or maraming pagkakaiba. Simulan po natin dun sa gut microbiome or yung mga mikrobyo na makikita, kumbaga blueprint no, ng mikrobyo ng isang normal at isang obese na tao. So sa mga normal, mapapansin nyo, mas makikita po dyan ang mga species ng bacteroides, proteobacteria, at maraming diversity at stable ang mga mikrobyo na ito. Samantalang sa mga taong obese, ano ang mas common na bacteria? No? Hindi po Bacteroidetes, kundi Firmicutes, and mataas po yung mga gram-negative. At mas mababa yung diversity o yung pagkakaiba-iba ng mga mikrobyo at hindi po siya stable. With regards naman po sa lining, no, mas stable po, no, or mas matibay yung lining, no, nung ating mga tao na nasa ideal weight kumpara kung obese tayo or categorized tayo as metabolic syndrome, hindi po stable yung lining. And pag hindi stable, mas prone siya to inflammation. No? Ano pa? Sa metabolic outcomes naman po sa mga normal or hindi po obese, mas mataas po yung sensitivity ng katawan nila with regards to insulin, mas mababa ang chances for inflammation, and mas mababa ang chance for developing cardiovascular disease. So in summary, mas balance po yung microbiome ng mga taong ideal weight. Samantalang, yung mga tao naman na nasa obese, mas mataas ang tsansa na mas resistant sila, yung katawan nila. When it comes to insulin, mas mataas yung low density lipoprotein C, yung triglyceride na tinatawag, mas mataas yung adiposity ng katawan nila. So in short, hindi po stable or nagloloko yung kanilang microbiome. Okay, may gusto po akong i-share na video sa inyo. Siguro yung iba na-encounter nyo ito. Pero sa mga first-timers, makinig po kayo maigi. This is all about visceral fat. A lean belly leads to a healthier, longer life. So when we measure around our waist, we're really measuring this gelatin fat. You see how closely packed together the organs are here? You need that amount of fat. That's healthy. But over here, this is unfortunately what a lot of us are dealing with. All that excess fat surrounding your organs. Your organs are separated by basically this toxic goop. I call it an alien invader. And I want to talk to everyone a little bit about what's happening inside your abdomen and why having a lean belly is such a key to good health. So you're walking around with too much abdominal fat. This fat you're looking at is visceral fat. It doesn't just sit there. It truly is toxic goop encircling all of your organs. It's increasing inflammation. It actually secretes chemicals that increase inflammation throughout your body. But it also affects your cardiovascular system. It increases, over time, your blood pressure, amongst other things. And as all these parameters are changing, your abdomen, that visceral belly fat, is doing other things. It's increasing production of something called interleukin-6. This chemical further increases inflammation throughout your body. And as this happens, something else really interesting is occurring. Your metabolism is being governed by this excess body fat. Adiponectin is affected.
And what does it do when you don't have enough of it? It tells you to store more belly fat. So it's a vicious cycle to poor health. Your liver is overwhelmed with cholesterol. Well, what does that lead to? Plaque buildup in your arteries. And when you get plaque buildup, what happens next? Oftentimes, I see you in the ER, fatal heart attack, and everyone always says, what could I have done differently? Well, the answer is right here now, you've got to target excess belly fat. Belly fat leads to heart disease, cancer, stroke, arthritis, type 2 diabetes, even sexual dysfunction. And I don't want everyone to have to deal with that. Well, what happens if you actually get rid of belly fat and develop a leaner belly? You know what? Studies show you'll actually be smarter. You'll sleep better. Sounds good to me. You'll have a healthier heart. Better sex. They look pretty happy, don't they? Even more money. Less money spent on medical bills, more money to travel the world. Sounds pretty good, right? Ayan. So nakita natin how harmful it is to have an increase, no? Yung belly fat na tinatawag. So ano pa mga risk factor? Pag-usapan natin. When it comes naman po sa physical inactivity, napakarami pong tinatag na many components ng metabolic syndrome with regards to hindi gaanong pagiging active. At isa po dyan yung central adiposity, nagkakaroon din po eventually, tumataas ang blood pressure, tumataas ang blood glucose, and eventually yung triglyceride. Kaya, iwasan po natin na maging sedentary. So, galaw-galaw po tayo pag may time. So, isa pang risk factor sinasabi, what about the genes? Anong nakita nila? Up to the present, wala po silang makita na single gene na makaka-explika ng metabolic syndrome. Pero na-discover nila na merong mga set of genes na interrelated na nagbibigay ng condition na ito. At itong mga genes po na ito, nakita nila lahat po ito ay may kinalaman with regards to body weight, with regards to insulin, and with regards to lipids sa pagpaprocess ng katawan natin. Okay, with regards naman po sa edad, sino ang mas prone? Those who are 60 years old and above kasi mas bumabagal po yung metabolism as we age. And syempre, wala na tayong ganong active lifestyle. Kaya nga po, we encourage huwag maging hindrance ang edad para hindi tayo gumalaw. Ano pa? With regards to diabetes, majority po, 75% ng mga may diabetes have metabolic syndrome. Hindi lang po nila alam. All the while, akala nila ay diabetes lang. Pero when the labs are checked nitong pasyente na to, doon na lumalabas. Pasok pala sila. Meron pala silang 3 out of the 5 criteria. Ano pa? Presence po ng syndrome, ng metabolic syndrome sa mga population na ito na may diabetes increases them of having or pagkakaroon ng cardiovascular disease eventually. Sa mga tao naman po na may cardiovascular disease tapos may metabolic syndrome, twice ang tsansa nila na mas mataas pwede silang mamatay dahil sa cardiovascular disease. At ang tsansa for them of having a heart attack or stroke is 3 times higher kumpara sa isang taong walang metabolic syndrome. So, napakarami po na maididikit na problema ang metabolic syndrome. Nandyan po ang high blood, problema sa cholesterol, polycystic ovarian syndrome, problema sa puso, even brain function such as dementia, pati ang fatty liver, insulin resistant, even cancer at type 2 diabetes. Kaya wag po nating babaliwalain ang pagkakaroon ng metabolic syndrome. It is a serious concern. Ngayon, ano naman po ang treatment? Mainstay of treatment, number 1, lifestyle. Huwag po natin babaliwalain ang weight reduction dahil ito po ang pinakasusi. Primary approach since it improves insulin sensitivity. Kung ikaw ay na-diagnose to have metabolic syndrome, sasabihin sa inyo, number 1 na dapat nyong gawin ay mag-weight reduction or bumaba kayo to your ideal weight. Ano pa? Ang lifestyle, this includes a combination of caloric restriction. Ito po ang pinakamahalaga. Nire-restrict natin yung mga calories na kinakain natin. And syempre, physical activity
na mahalaga po para ma-maintain ang weight loss. And syempre, behavior modification. Huwag nating babaliwalain nun na dapat behave tayo sa mga kinakain natin. Adding exercise to calorie restriction may promote greater weight loss from the visceral depot base sa mga pag-aaral. So when it comes to diet naman po, correcting the diet need not occur quickly. Hindi po natin siya basta-basta kailangan madaliin. Tandaan natin, approximately 500 kilocalorie na tatanggalin natin sa daily diet natin would produce or magkakaroon yan eventually ng effect approximately weight reduction of 1 pound per week. Okay? When it comes to physical activity, ano ba? Halimbawa, hindi natin, wala tayong pang gym, no? Hindi natin kaya. Alam niyo ba yung mga routine natin sa mga bahay, no? Ayan ang mga example na pwede natin gawin na makakatulong para makaburn tayo ng calories paunti-unti, no? Ano pa? Kung meron naman po, no, na may problema sa timbang, anong pwedeng gawin? Halimbawa, diet modification, ayaw talaga. So that's the time na binibigyan natin siya ng mga gamot. Dalawang bagay, pwede siyang bigyan ng mga gamot na para mawalan siya ng ganang kumain, no? So, ano pa? Pwede siyang bigyan ng gamot kung saan yung kinain niya hindi niya ma-absorb, no? Na absorption inhibitors na tinatawag. Sayang naman kumain ka pa kung hindi naman siya ma-absorb, 'di ba? So, parang tapon pera lang 'yon. So, sa mga hindi pa rin effective despite this, no, na mga options, pwede po ako, may kakilala ako, nag-undergo siya ng surgery. Especially po, doon sa matataas ang BMI, 40 kilos and above na BMI. So, when it comes naman po sa problema sa cholesterol, binibigyan po natin yan ng mga statins na tinatawag, no, pampababa ng cholesterol. And tandaan po natin, itong mga gamot na ito na pampababa ng cholesterol also, may side effect po yan sa liver kasi liver po ang nagme-metabolize. Diyan po dumadaan yung mga gamot natin. So sa maraming klase ng cholesterol, tandaan natin yung HDL, yung high density lipoprotein, the higher the better. Dapat mataas siya, hindi po siya dapat mababa. So pag nakita niyo yung laboratory niyo, mababa, nako, dapat i-work up para tumaas siya. Samantalang yung LDL o yung low density lipoprotein, dapat po yun yung mababa, no? So kung mataas siya, dapat pababain natin siya. Okay? So, when it comes naman po sa hypertension, i-goal po natin na ma-normalize ang BP. Kung nag-start na po yan, nag-130, 140 na, you have to see the doctor and control your diet, iwas sa maalat, iwas sa mantika, no? Para ma-normalize ang ating BP. How about naman po sa insulin resistance? So, maraming binibigay na gamot, no? Sa market, na kung saan ini-increase yung insulin sensitizing drugs na tinatawag para maging sensitive yung katawan sa insulin. So tandaan po natin, it costs money to stay healthy, pero mas mahal po magkasakit. Tandaan natin yan. At ang mga sa buhay natin, ang mga pangarap natin, ang mga inaasam natin sa buhay, ang passion natin, kailangan natin maging healthy para magampanan itong mga bagay na ito. So please lang, mag-focus po tayo sa ating health para magawa itong mga bagay na ito. And so with that, thank you for listening and back to you po. Thank you.